Magandang hapon, ako po si Nikki de Guzman. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Patuloy ang programa ng Grupong Manibela para sa 3 araw na tigil pasada. Bilang pagtutol pa rin ito sa Public Transport Modernization Program. At live mula sa Quezon Avenue, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, kamusta ang daloy ng trapiko dyan? Nikki, pabugso-bugso ang mabigat na daloy ng trapiko sa westward portion ng Quezon Avenue dito sa Quezon City. Ito yung bago pa makasampa sa Welcome Rotonda ng Quezon Avenue. Kung makikita nyo sa aking likuran, nakabara na yung mga jeep na mga miyembro ng Manibela dito sa bahagi ng Welcome Rotonda bago sila makapunta dito sa Espanya Boulevard. Hindi na kasi makausad ang mga taga Manibela, Pamenjola kung saan sana nila balak igiit kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagtutol sa Public Transport Modernization Program. Sa Welcome Rotonda pa lang kasi hinarang na sila ng mga pulis. Hindi naman alintana ng mga nagprotesta ang init at usok dahil umaasa silang pakikinggan sila ng gobyerno. Kanya-kanyang dala rin sila ng mga pagkain para sa 3 araw na tigil pasada. Sakit ng ulo naman ang dulot nito sa mga motorista at commuter. Ang delivery rider na si William, mapipilitang gumamit ng mas mahabang ruta kaya mas magastos daw sa gasolina. Ang estudyante namang ito, kinontrata na si William pa Santa Mesa dahil ilang beses na raw siyang nakakansela ng booking. Sa kabila nito, naiintindihan naman daw nila ang ipinaglalaban ng mga tsuper ng Manibela kaya hiling nila sa gobyerno, payagan na silang makabiyahe. Samantala, Nikki, may mga ibinigay namang alternatibong ruta ang Quezon City Police District Office para sa mga daraanan sa Quezon Avenue pa Maynila. Pwede silang kumanan sa Canlaon Street para makaiwas sa Espanya, sa kakakaliwa sa Cuenco Street papunta sa inyong destinasyon sa Maynila. Pwede ring sa Araneta Avenue pa lang, kumana na kayo tapos kaliwa sa Maria Clara Street papunta sa inyong destinasyon. Nikki, sa mga sandaling ito, ipapakita lang natin yung nasa likuran ko. Yan yung live situation ng traffic. Dito tayo mismo sa circle ng Welcome Rotonda at doon sa dulo, kapansin-pansin pa rin, tanaw pa rin yung mabagal at mabigat na daloy ng trapiko ng mga motorista natin na pakanan sa Canlaon Street. At sa mga sandali ring ito, patuloy ang programa ng Manibela dito sa westward side ng Welcome Rotonda sa bahagi nga ng Quezon Avenue. Kanina sa panayam ng News 5, nilinaw ng kanilang presidente na si Marval Buena na hindi naman daw sila talagang tutol sa PUV Modernization Program. Ang nais lang daw nila ay hindi sapilitan yung consolidation kung saan kinakailangang umanib sa mga kooperatiba ang kanilang mga tsuper o ang lahat ng mga tsuper para lang makapamasada. Nikki? Maraming salamat, Ria Fernandez. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Health na walang aktibong kaso ng Mpox dito sa bansa. Kasunod yan ang binabantayang paglobo ng Mpox cases sa Africa. Sa datos ng DOH, nananatiling 9 ang kaso ng Mpox sa Pilipinas. 5 dyan ay naitala noong 2023 habang 4 naman mula 2022. Pero naka-alerto raw ang DOH sa banta ng naturang sakit. Yan ay matapos magdeklara ng public health emergency ang Africa dahil sa Mpox outbreak. Katunayan, lumubo na sa higit 15,000 ang kaso ng Mpox sa buong kontinente kung saan higit 400 na ang namatay. Nakamonitor na rin ang Amerika sa pagdami ng kaso ng Mpox sa Africa. Nakahanda rin itong tumulong sa pagsugpo ng naturang sakit. Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na nakukuha mula sa monkeypox virus. Kabilang sa mga sintomas ng Mpox ay ang mga pantal, lagnat, pananakit ng ulo, kalamnan at likod, panghihina at ng mga kulani. Nakamamatay ang Mpox kapag hindi naagapan. Naninindigan naman ang China na nasa katwiran ito nang magpakawala sila ng flare sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force noong nakaraang linggo. Giit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Xian, ang Scarborough Shoal o ang tinatawag nilang Huangyan Tao ay sa kanila kasama ang nakapaligid na katubigan at ang airspace o himpapawid nito. Ang pagpapakawala raw ng flares ay necessary o kailangan at naaayon sa kanilang batas. Ginawa rin daw nila ito sa propesyonal na paraan. Giit pa ni Lin Xian,
Ang ginawa ng Pilipinas ang maituturing daw na provocation o paghahamon. Nauna nang kinundena at tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos ang delikadong aksyon ng China bilang unjustified, illegal at reckless. August 8 nang magpakawala ng flares ang dalawang Chinese aircraft sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Isang daang taong laban, isang daang taong laban, isang daang taong laban. Handa na ang lahat para sa homecoming parade ng Pinoy Olympians na gaganapin sa Pasay. Makibalita tayo live kay Marty Bautista na naroon ngayon. Marty, ano na bang atmosphere at vibes dyan ngayon? Yes, Nikki, lahat na excited dito sa Alao Theater sa Pasay dahil pupunta na. Ilang segundo na lang pupunta na ang mga Pinoy Olympians. Ready na lahat with their mini flags at pati ang banda tumutugtog na ng musika. Dito mag-uumpisa ang homecoming parade para sa mga Filipino athletes na lumaban sa Paris Olympics. Pagkatapos ang espesyal na event kagabi sa Malacanang, magpaparada naman ngayong araw ang mga atleta para masilayan ng publiko. Kaya todo ayos na ang organizing committee para masiguro ang kahandahan sa parada. Mula dito matatapos ang parada sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan magpapatuloy ang pagbibigay-bugay sa mga makabagong bayani ng bansa. Kanina puspusan ang paghahanda para sa mga float na sasakyan ng mga atleta sa parada. Siniguro nilang nakadikit ng maayos sa mga disenyo sa mga karosa. Ayaw daw kasi nilang mapahiya, lalo't ang sasakay ay mga atleta nagbigay ng karangalan sa bansa. Simple man daw ang disenyo siguradong made with love naman ng mga float. Ito raw ang pagpapakita nilang proud na proud sila sa nakamit ng ating mga pambato sa Paris Olympics. Yan na nga, Nikki, makikita mo ang mga float ng atleta sa likod ko. Sa gitna, ang float ng mga athletes na sasakay dyan. Lahat ng athletes ay pupunta, all 16 athletes na lumapag kagabi, except for EJ Obiena na may prior commitment now. Sandwiching the float ay ang media float para sa mga media na sasakay sa harap. At sa likod, makikita mo na nakadesign siya ng mga Olympic rings na nagsisimbolize for the 5 continents na lumalaban sa Olympics. Kahit simple man ang disenyo, ang main attraction talaga ang ating mga athletes na kakaway-kaway at maghe-hello sa bansa dahil balik bansa na sila. Nikki? Excited na tayo lahat makita sila. Maraming salamat, Marty Bautista. Sa mga kapatid naman natin gustong makita ang Pinoy Olympians sa Heroes Welcome Parade, narito ang ruta ng parada. Magsisimula yan sa Aliw Theater sa Vicente Soto Street. Kakaliwa, Parojas Boulevard. Sa kakakanan, P. Burgos Avenue. Kakanan ulit sa Finance Road hanggang sa Taft Avenue at liliko naman ang parada sa President Quirino Avenue. Sa kakakaliwa sa Adriatico Street hanggang marating ang dulo ng parada sa Rizal Memorial Sports Complex. Magpapatupad ang MMDA ng stop-and-go scheme sa mga nabanggit na ruta. Paalala naman sa mga motorista, humanap muna ng alternatibong daan para iwas abala. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Nanumpa na sa pwesto ang magiging kapalit ni Alice Guo bilang alkalde ng Bamban-Tarlac. Pansamantalang upo si Municipal Councilor Erano Timbang. Ginawa ang oath-taking sa harap ni Interior Secretary Benher Abalos sa Camp Crame sa Quezon City. Kasunod ito ng pagpapasibak ng Ombudsman kay Guo sa pwesto dahil sa umunoy pagkakasangkot niya sa mga pogo sa Bamban. Paliwanag ni Abalos na italaga si Erano matapos masuspinde ng 3 buwan ang mga sumunod sa line of succession na sina Vice Mayor Leonardo Anunciacion at 9 na iba pang councilor. Hindi lang nasama si Timbang dahil hindi umano siya payag sa pagbibigay ng permit sa mga pogo. Bago pa man ang oath-taking ng acting mayor ng Bamban-Tarlac, nagsampa ng reklamong tax evasion ang Bureau of Internal Revenue laban kay dismissed Mayor Alice Guo at iba pa. Dahil daw yan sa pag-amin ni Guo na ibinenta niya ang kanyang 2.5 billion shares mula sa Baofu Land Development Corporation sa negosyanteng si Jack Uy. Natuklasan ng BIR na hindi nagbayad si Guo ng capital gains tax at documentary stamp tax returns nang inilipat nito ang kanyang shares. Aabot sa 500,000 pesos ang hindi binayaran ni Guo sa transaksyong ito. May parusang pagkakakulong at kailangan ding magbayad ng penalty si Guo dahil sa tax evasion.
Dawit din sa reklamo sina Jack Uy at ang Corporate Secretary ng BAUPU na si Rachel Joan Malonzo Carrion. Isang daang taong laban, isang daang taong laban, isang daang taong Handang-handa na ang Rizal Memorial Sports Complex para salubungin ang mga Pinoy Olympian mula sa kanilang Heroes Parade. Diyan din gaganapin ang pagpaparangal ng Manila LGU sa mga atleta. At live mula sa Rizal Memorial Sports Complex na sa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Magandang hapon Ian, kamusta na ang paghahanda dyan? Nikki, magandang hapon. Unti-unti na pumapasok ang mga fans at supporters ng ating mga atleta para antabayanan ang kanilang pagdating at pag-start mamaya-maya lamang ng welcome ceremony na pangungunahan para kay Carlos Yulo at iba pang mga Pinoy Olympians. Kaninang umaga rin at tanghali, mahigpit na ang seguridad dito sa paligid ng Rizal Memorial Sports Complex para sa Heroes Parade sa mga Pinoy Olympian. Ilang mga miyembro ng Manila Police District at MMDA ang nakaposte na sa bawat gate ng Rizal Memorial Complex. Nasa 400 miyembro ng kapulisan at MMDA ang nakatalaga para sa parada at sa programa mamaya. Pagpasok sa Rizal Memorial Complex, makikita natin na inaayos na rin ang sound system at ilaw para sa mga gagawing programa. Sa programang ito rin inaasahan na bibigyang parangal partikular na si Yulo at ang tubong Leveriza na pole vaulter na si EJ Obiena na galing pang Tondo. Makakatanggap si Yulo ng 2 million peso incentive habang si Obiena naman ay bibigyan ng kalahating milyong piso. Ngayon nga ay naasahan ng mga tauhan dito at ng security team dito na bandang alas 5 daw makakarating na dito sa loob ng Rizal Memorial Complex ang mga atleta natin. At maya-maya lamang din mapupuno na rin ng mga tao ang kabuuan ng Coliseum. Yan ang latest mula dito sa Manila. Balik sa inyo dyan, Nikki. Maraming salamat, Ian Suyu. At narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Mag-ina sa Rizal sugatan matapos pagtatagain ng lalaking nagalit daw sa paninira sa kanya. Lalaki patay matapos malapitang barilin sa ulo sa Taguig. At remake ng global group na Horizon sa OPM, classic song na Sumayaw Sumunod, inilabas na. At yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Nikki de Guzman. Magandang hapon.